Hello, hello. Blessed morning, blessed evening everyone, saan man po kayong dako ng mundo. Nais ko lamang pong ibahagi ang araling ito na pinamagatang From Lost to Redeem, Understanding Salvation in the Bible. Ito po ay galing sa butihing Bishop Marlu B. Javier. Siya po ay Filipino. Maraming salamat sa iyo, Lord, sa ginagamit mong tao para makapagbahagi ng ganitong mga tools at nang ma-share sa iba. Bakit kailangan ng tao ng kaligtasan? Yan po ang unang tanong. Sa isang mundong puno ng relihiyon, tradisyon, at sariling interpretation ng tama at mali, madali tayong malito kung ano nga ba ang tunay na daan patungo sa Diyos. Ngunit ang salita ng Diyos ay napakalinaw. Wala nang mas mahalaga pa sa buhay ng tao kaysa sa masagot ang tanong na ito. Paano ako maliligtas? Ang araling ito, mga kapatid, ay ginawa upang ipaliwanag ng napakasimple, malinaw at ayon lamang sa Bible ang kahulugan ng kaligtasan. Dito makikita natin ang katotohanan tungkol sa ating kalagayan bilang makasalanan. Ang kabanalan at katarungan ng Diyos at higit sa lahat, ang pag-ibig niya na ipinakita sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa loob ng 31 lessons na ating pag-aaralan, through podcast, this is my first podcast. Dadaan tayo sa isang journey mula sa pagkaunawa ng ating kasalanan hanggang sa pagtanggap ng buong buhay kay Kristo. Makikita rin natin kung paano nagbabago ang buhay ng isang tunay na ligtas. At paano siya tinatawag ng Diyos na lumago, maglingkod, at magbahagi ng kaligtasan sa iba. Ang aming panalangin ay habang isinishare namin ito sa inyo, maranasan mo mismo ang biyaya at kapangyarihan ng kaligtasan, kapatid. Naway sa huli ay masabi mo rin na mula sa puso mo na ikaw ay hindi na lost, kundi tunay ng redeem kay Kristo. Now, we are free. Free to choose. Now, it's your decision, kapatid. Ang pinakamahalagang tanong na kailangang sagutin ng bawat isa after marinig ang araling ito ay, tinatanggap mo ba si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Amen. Yan po ang ating introduction. Now, let's move to the part 1 of this lesson. The need for salvation. At dadako tayo sa lesson number 1, the condition of man before salvation. Pagtiyagaan po nating makinig, mga kapatid, para sa ating lahat ito. Amen? Now, lesson number 1 is the condition of man before salvation. Ang mga teksto na gagamitin natin dito ay sa Book of Romans chapter 3 verse 10 hanggang 12 at Ephesians chapter 2 verses 1 hanggang 3. Basahin natin, mga kapatid, ang Romans chapter 3.
Kung meron po kayong mga libro, maaari po natin buksan at makipagsabayan po kayo sa akin magbasa. Romans chapter 3 verses 10 hanggang 12 mga kapatid. Ang sabi dito, ito ay patungkol sa walang sino mang matuwid. Ayon sa nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Walang nakakaunawa. Walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Now, dumako tayo sa Ephesians chapter 2 verses 1 hanggang 3. Mga kapatid, basahin natin, buksan natin ang ating mga Bible. Ang sabi po dito, ito po ay patungkol sa patay, subalit muling binigyang buhay. Ang sabi sa verse 1, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Purihin po ang salita ng Diyos. Maraming tao ang naniniwalang okay naman sila sa Diyos. Kasi mabait naman sila. Hindi kriminal. Hindi nananakit ng kapwa. At tumutulong pa nga. But here's the question, mga kapatid. What standard are we using? Ang sukatan ba ay mabuting asal ayon sa paningin ng tao? O kabanalan ayon sa pamantayan ng Diyos? Ang Bible ay napakalinaw. Sabi sa Romans 3:23 ng MBB, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi lang natin problema ang ginagawang kasalanan, kundi ang ating kalikasan mismo bilang makasalanan. Kaya kahit anong kabaitan natin sa panlabas, sa paningin ng Diyos, tayo ay lubos na nangangailangan ng habag at pagliligtas. Before we can appreciate salvation, we must first understand what we need saving from. Kung iniisip natin karapat-dapat tayo sa langit, hindi natin mauunawaan ang lalim ng biyaya. Kundi, kung hindi natin nakikita ang hopelessness natin, hindi natin tatawagin si Jesus bilang tagapagligtas. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, pag-aaralan natin ang tatlong katotohanan tungkol sa tunay na kalagayan ng tao bago ang kaligtasan. Number 1, man is spiritually dead. Ephesians chapter 2 verse 1, MBB version, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. The word patay in Tagalog, kung sa Greek natin ito itatranslate, ito ay tinatawag na nikros, which literally means lifeless, without power, incapable of action. Hindi lang tayo mahina o may sakit, spiritually dead tayo, mga kapatid. Walang buhay na koneksyon sa Diyos. Wala tayong kakayahang gumising, gumalaw, o lumapit sa Kanya sa sarili nating lakas. Sin separates us from God completely. Number 2, man is a slave to sin.
Sa Romans chapter 3 verses 10 hanggang 12 MBB version ulit, ang sabi doon, di ba? Walang matuwid sa paningin ng Diyos. Wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. The repeated word walang in Tagalog or sa English is none emphasizes a universal truth. Lahat ay tumalikod, mga kapatid. At ang salitang tumalikod ay nagpapakita daw po ng intentional rejection. So ibig sabihin, hindi lang tayo naligaw, kundi pinili nating talikuran ang Diyos. We are not merely lost, we are willfully rebellious. Sin has enslaved us. At dahil dito, hindi natin kayang lumapit sa Diyos kung hindi niya tayo unang abutin sa kanyang biyaya. Number 3, sabi dito, man is under God's wrath. Sa Ephesians chapter 2 verse 3 ESV version, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. By nature, ibig sabihin nito, it's not just about what we do. It's about who we are. Ang pagiging makasalanan ay hindi lang gawi, mga kapatid, kundi kalikasan. At dahil dito, tayo ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Hindi dahil sa pabigla-biglang galit, kundi dahil sa makatuwiran at banal niyang paghatol sa kasalanan. Hindi sapat ang pagiging mabait o relihiyoso lamang. Without Christ, we are all guilty and deserving of judgment. Deserve natin ang maparusahan. Maparusahan ng ano? Kamatayan, mga kapatid, double death. Death in physical and spiritual. Kung ganito pala ang tunay nating kalagayan, patay sa espiritu, alipin ng kasalanan, at nasa ilalim ng puot ng Diyos, may pag-asa pa ba tayo? Ang sagot ay isang buong-buong oo. Yes. Yes, we have hope. We have hope in Christ. At dito natin makikita ang kagandahan ng Ebanghelyo, mga kapatid. Sa kabila ng ating kawalang pag-asa, Diyos mismo ang kumilos. Hindi tayo iniwan sa ating kalagayan, kundi siya ang gumawa ng paraan upang tayo ay maligtas. Pero bago natin lubos na maunawaan at mapahalagahan ang kaligtasan na nagmumula sa Kanya, kailangan muna nating harapin at aminin ang lalim ng ating tunay na problema. Sa ganitong paraan, ang biyaya ay hindi lang basta idea, mga kapatid. Ito ay positibong tugon ng Diyos sa isang kalagayang imposibleng ayusin ng tao sa sarili niyang lakas. Wala tayong power na ganun, kundi ang ating Panginoon Diyos lamang. Now, dumako tayo sa application, mga kapatid. What should we do? Number 1, admit your condition. Walang tunay na kaligtasan kung walang tunay na pag-aamin. Aminin nating wala tayong kakayahang iligtas ang ating sarili. Be humble. Number 2, stop trusting self. Good works cannot save a spiritually dead person. Tandaan natin yan. Only God's grace through Jesus can raise us from spiritual death. Amen. Number 3, humble your heart. Pride blinds us to our need for a Savior. True faith begins when we surrender and say, Lord, I can't
but you can. Amen? Number 4, prepare for grace. Kapag naunawaan natin ang bigat ng ating kasalanan, doon natin mas lalong maa-appreciate ang biyaya na galing lamang sa Diyos. Hindi po ba? Amen? Now, dumako na tayo sa conclusion ng ating aralin sa lesson number 1. Ang kaligtasan ay hindi simpleng pag-aayos ng buhay, kapatid, o pagiging mabait lamang. Hindi ito tungkol sa self-improvement o pagbangon sa sariling sikap. Ito ay banal na pagliligtas mula sa isang kalagayang wala tayong kakayahang ayusin. Tayo ay patay sa espiritu. Alipin ng kasalanan at nasa ilalim ng puot ng Diyos. Ngunit dito nagsisimula ang kagandahan ng Ebanghelyo. Inililigtas ng Diyos ang mga hindi niya kayang iligtas, no? Ulitin natin. Ngunit dito nagsisimula ang kagandahan ng Ebanghelyo. Inililigtas ng Diyos ang mga hindi kayang iligtas ang kanilang sarili dahil wala nga tayong kakayanan. Kahit sino pa sa atin, mapapresidente man yan or hari dito sa lupa. Kaya huwag tayong magkunwaring ayos lang tayo. Kaya natin to. Mabait ako. Wala akong inaagrabyadong tao. Mapupunta ako sa langit. Mga kapatid, aminin natin ng totoo. Tanggapin natin ang ating pangangailangan. At hayaang ang Diyos ang gumawa ng imposible. Ang buhayin tayo muli sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo Jesus. So hanggang dito na lamang po at dito nagtatapos ang lesson number 1. Mga kapatid, abangan po natin ang lesson 2 sa mga susunod na araw. Hayaan niyo po akong ipanalangin kayong lahat ng mga nakikinig ng podcast na ito. Father God, maraming salamat sa mga tenga na naririto ngayon. Itinataas ko po, Panginoon, ang kanilang mga puso, Panginoon, na magkaroon ng desire na lumapit sa inyong presensya at mas makinig pa ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Kung sino man po ang mga kaluluwa na nakikinig ngayon, na naliligaw pa, Panginoon, idinadalangin ko po silang lahat, O Lord, sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, na aming tigapagligtas, na aming Panginoon. Amen, amen, and amen. Hanggang sa muli, God bless us all. Bye!